Today we are standing on the grounds of Our Lady of Peace Parish, a place that has long served as a spiritual anchor for our community. But there's a new focal point for devotion here, the grotto. Today we sit down with Reverend Father Nito Del Soriano to discuss the vision behind this project, the symbolism carved into the stone, and what this sacred space means for the Mangkasanons seeking a moment of reflection in their busy lives. Father Nitodel, welcome to the program. Good morning, Richard, and thank you for having me at this particular segment. Okay. Again, Fads, congratulations for the 155th annual Patronal Fiesta. Thank you. No? Nabuhi, liwat ang amon nga Mm. kasing-kasing, kagang amon nga kalag sa ining kapestahan naging obra ninyo. Madamo, gid nga salamat. Father, I will be asking you several questions and Okay. we will walk through with some of it para maka-intiende ang tanan regarding this beautiful Our Lady of Grotto. Tama, no? Our Lady's Garden. Our Lady's Garden. Yeah. Our Lady's Garden. Okay. Father Nitz, what was the primary inspiration behind the reconstruction or dedication of this grotto at Our Lady? First of all, actually, the design of this beautiful grotto actually was made by the Cuenca family, no? Tito Bob and Tita Agnes Cuenca. So they were the ones who really made an effort to establish this, put up this beautiful grotto. And since the main focus of this grotto is the grotto of Our Lady of Lourdes, and I presume that the inspiration came actually from. That's why they made this grotto as a replica of the original grotto in Lourdes, France. And you can see the image of the Blessed Mother, Our Lady of Lourdes. And when she gave an apparition to Saint Bernadette, no? So I happened to visit that place twice, no? And it was really nakatahom sina nga lugar, no? Ang makita mo pa lang ang grotto daw do sa langit ka na. Kay tungod nga ina nga lugar ginadagsaan sa madamo nga mga tao, and every night may misa kag may vigil sa mga ginadala ang mga damo nga mga masakiton coming from all parts of Europe, I think, no? Even Asia, no? Kakadto dira ga bisita kag gapangamuyo para sa intercession sang Our Lady of Lourdes. And that's why ang instrumentality sina amo si Saint Bernadette, no? Siya man nga ginpili sang Ginoo nga paagi sa iya, madamo mga tawo nga na-converts, no, to naging Katoliko kag nakilala nila ang mahal nga Eloy, Birhen Maria. So that was the so ining grotto sa Lourdes, ang isa sa ginagdagsaan kisang tao ang tubi, ang miraculous water that flow from it's a mountain actually, no? Kag nahimo sa later on ging curve na siya nga grotto. Pero ang katingalahan sina nga from that time until now ang tubi sige ang ilig, no? Kag ang mga tao experience graces nga nag-alayo sila sa ilang balatian, no? Kag damo nga mga cases nga they were healed, they found peace, no? Sa ilang kabuhi, kagang their wishes came true because of their devotion to the Blessed Mother. So I think amo man ang inspiration sa Cuenca family when they put up this beautiful grotto at the back of our church, our parish, no? So kag ining grotto, no, nga as you mentioned, no, ano di ba, dedicate ini kag rebuild ini kay
At it was abandoned for a few years, no? Pero liwat, ginbalik, ginpatahom naman liwat. Ini nga lugar is a very significant nga place for us, especially Catholics who have kay ang devotion naton sa mga kay Mama Mary, Our Lady of Peace. So kag ang ini nga place, damo gid nakakadto. Actually, ah, kung may mga bunyag kung kaisa dire o kung may kasal, gusto nila magpa-picture, gusto nila mag-gather as kag mga pilgrims because our church is one of the pilgrim churches in during the Jubilee year last year. So for throughout the year 2025, kadamo sang pilgrims. So gina-invite, so coming from bisan diri taga Bacolod, wala na sila kabalo nga sa aton diocese nga may grotto dire. So part of that is to invite them to come kag they really enjoyed, no? Nakita nila ang serenity, ang really the place, a place for reflection, for meditation. And this is actually somehow the purpose kung nga ginhimo ini sang Panimalay Cuenca, para ang tao may time man to magpangamuyo, no, kag magpakig-angot sa Dios. Kay diri wala gyud may madisturbo sa imo, no? You can find peace, no, kag sa sining lugar. When you say pilgrims, Father, what does it mean? These are people coming from different places. Kay ang pilgrim church natin, we have only 7 pilgrim churches in Bacolod during the Jubilee year. So each diocese, Silingon, may mga pilgrim churches sila. So diriya sa aton sa Diocese of Bacolod, isa ini ang napilian. So that's why if you enter the church, may ara dira nga gimbutangan ko ng ining La Carlota Parish is our pilgrim church. So ang mga pilgrims, ang magsilinga pilgrims, they are people who go from one place to another, pangamuyo sila sa sulod sang because ang ginahatag sang simbahan amo ng indulgences, no? Those who actually magsulod sa simbahan nga consider nga pilgrim church, makabaton sang grasya halin sa Ginoo, no? Kag hindi lang grasya kundi bendisyonan sila, no? We pray for them, bendisyonan nila panimalay o kung may negosyo man sila o kung ilang pangabuhian sang Ginoo. And it really happens sa ilang mga kabuhi. So muna kadamo sa mga pilgrims sa kadto diri. We ended our Jubilee year last January, the second week of January, no? Pero diri naman sa La Carlota, this is also another Jubilee. Kay we are now journeying towards our 150th Jubilee year. So manog 150 kita. Ang ginmention mo kagina, 155th patronal fiesta nato na iya. So ang 150 pagtukod, pagdikrigid sang simbahan naton as a parish. Okay. Oo. So amo na nga damo sa mga pilgrims ang nagakadto diri sa aton. Can you walk us through the history of this site now? Was there a specific moment when the parish felt the need for this particular space of reflection? Actually, we are so blessed that because not all parishes have grottos, no? And we are so blessed that diri sa La Carlota, sa simbahan sa La Carlota, nabugayan kita sining grotto nga ini. Siling ko kagina sa bulig mana sang Panimalay Cuenca. Very significant siya kay ang mga tao nagasulod sa simbahan sa pagpangamuyo, pagsimba, no? Pero ang grotto is an opportunity for them to find time sa pagpangamuyo, pagid personal nga pangamuyo. That's why nga katahom kay ang ini nga grotto may design siya nga rosary, no? And later on makita naton nga pwede sila ka pamalandong diri sang rosary. Kung malipat sila pangamuyo sang mga mysteries may ara man diri. So they actually filled with information ini siya. You have also the different mysteries of the Holy Rosary ara dira, mosaic ina sa wall.
inang ang joyful, sorrowful, glorious kag luminous. So kung diri ka ga lakat ka diri makita makapangamuyo kagid sang Santo Rosario, the whole Holy Rosary. Kag may-ari man kita diri ang image ni Moses, no? So si Moses kag ang pulo kasugo sang Dios, the Ten Commandments. So ara man ginbutang. So maybe ang purpose gid man sang paghimo sini sang panimalay Cuenca is to give us more information, not only to connect us with our faith but also to catechize us, to evangelize us, tudloan man kita nga importansya sang pangamuyo, i-remind kita sang pulo kasugo sa Dios, anong pangabuhi naton base lipat na kita, no? So coming from Lingkasagwa, sako imo, damo distraction sa imo paminsar, diri do ginabalik kaliwat, anong luyag sang Dios sa imo nga himuon, no? That's why ako permi ko di kadto, no? Kisa after the mass or before the mass, gakadto ko diri ga rosary, galanta ko da sang commandments, no? Kag ti kanami man kon somebody will remind you, nga amo ning sugo nga himuon sang Dios sa imo, adlaw ginapahimo sang Dios sa imo adlaw-adlaw. Agud magkabuhi ka sang matarong, sang pagkabuhi ka suno sa kabubuton sang Dios. So that's why very informative siya. At the same time gahatag man sang spiritual ambience sa imo nga to sit down, to reflect, no, to meditate. Kag ako happy gid ko as a parish priest nga may-ari kita sining grotto diri sa La Carlota. Every grotto has a story, no? Is there a specific title or apparition of the Blessed Mother that this grotto honors? Yes, So when you speak about grotto, may ginasundan siya, no? May depende sa image nga ginausar. Kung mag-blessing ko sa mga balay, may mga grotto man na iba nga mga balay, no? Kaya namian man sila nga kada balay may devotion sila sa mahal nga Iloy. So ang Lady of Lourdes mostly amo na ang ginausar nila. May araman Fatima nga grotto. So very unique man ang kada grotto. It has its own history and story to tell, no? Sa kagti ining inspiration sa Our Lady of Lourdes, no? Kadako man ning inspiration para sa aton sa history sang aton salvation, kay it was that moment, no, nga ang France at that time nga very na nagasugod na siya sa contemporary world. Kay ang mga tao gaamat-amat na more materialistic sa modern world, no? So ginapa-remind sila nga go back to the most basic. Kag ano pinaka most basic, amo na gina-remind sila ni Mama Mary, ang pinaka basic is our relationship with God, no? Amo nang pinaka basic sa tanan. So kay kun madala man ato relasyon sa Ginoo, mahimo nato ng aton nga katungdanan sa paghigugma sa aton isig katawo, no? So amo man nang message sang aton nga mahal nga Iloy kun nga ang nagahatag sa apparition kay Saint Bernadette kag sa mga masakiton, no, kay giving hope to those who are hopeless and helpless. That's why ang Lady of Lourdes, no, amo nang patroness sang aton nga mga nagabalatian. So diri sa parokya, diri sa grotto, twice na ko diri nakamisa, no? So upod sa Panimalay Cuenca kag sa aton mga parishioners, usually during the Feast of Our Lady of Lourdes, no, February 11, kag we pray also for all the sick sa aton nga community, sa aton nga parokya, kag sa bilog nga kalibutan. Ti amo na nga ang si Maria ginadalangpan sa mga masakiton, sa mga nagakinahanglan sang bulig sa ila ti subong nga panahon. Ti amo man ang pangamuyo naton sa tanan nga mga, especially those who have no access sa mga medicine and medical facilities, no? So ginakinahanglanon naton mga utod man naton. So iban sa ila ti nagasalig na lang sa pangamuyo, no? Kisa kag we know nga hindi
hindi man kabudlay tama kung may balatian ka, no? Sa ilabi na gid sa panimalay, no? So yes, ang kada grotto has its own story to tell, kag ining aton ni relate gid ni sa aton nga devotion sa Our Lady of Lourdes. Okay. Are there plans for future additions such as a garden, a prayer area, or a space for lighting candles? Sa parish, as of now, may mga parishioners kitang aside from this place, this grotto, gusto man nila nga may adoration chapel. No? Adoration So, nasa diin gina-expose ang Blessed Sacrament. Yeah. No? So, ginaarapan na sa initial stage of planning sa dinibutang, sino ma-facilitate sina. Kay may mga parishioners kita nga very deep ang ilang devotion sa Eucharist. Yeah. So hindi lang yan sa pagsimba, gusto nila may time gid man nga maghatag sang time to meditate, contemplate, no, sa aton nga Blessed Sacrament, no, sa presence ng Ginoo sa Blessed Sacrament. So may amo na kita nga gina-look forward nga para sa aton mga parishioners naton random sina. Okay. I notice specific materials and design used here. Is there any symbolic meaning behind the stones or the layout of the garden? Ang immediate nga makita mo dayon ang design, mosaic na design, no? Ang rosary, ang image ni Mama Mary, ang Lady of Lourdes, si Bernadette, ang tanan dire sa wall ang aton mga mysteries, ang sa ano ni ng Ten Commandments. Actually, we are so blessed sa Negros na we have a mosaic artist by the name of Gigi Campos, no? So siya ning naghimo, ipamangkot ko si Tita Agnes kung sino naghimo sining mga design, kag siling niya it was actually Gigi Campos. Her husband is a well-known Negrosano na architect, si Norman Campos. Oo. So he built a lot of beautiful houses kag mga villas diri sa Negros. Si Tita Gigi, I came to know her when I was assigned sa Redemptorist Church, Our Lady of Perpetual Help. Kina-assign ko daw for many years. Kag when I nag-put up ko sang Adoration Chapel kag Chapel for Saints, so naghimo sa sang Perpetual Help nga image made of mosaic. So until now ara panada, no? Kag mga tao kadto dira kag very very beautiful kag very unique. So kung nakita mong design yan din kita mo gid yang ang kamot ni Tita Gigi, no? Kag ang aton man nga ano ni Via Crucis, ang Stations of the Cross, sa Redemptorist, siya man na naghimo. So ining mga materials nga ini very unique ini nga mga materials kag hindi ni hapos himuon, but para sa akon nangin instrumento sa sang Ginoo nga makahimo sini nga klase nga design, no, made of mosaic, no, kag lagsa ka lang na makakita sa mosaic sa isa ka grotto mo. How does the design of the grotto complement the existing architecture of Our Lady of Peace Parish Church? They really complement each other, no? Kay outer and inner space, no? Kay of course others they find it helpful kung mga muyo ka sa sulod sang simbahan, no? Yeah. May time ka to pray, no, magsimba, pangamuyo man rosary. Pero may iba niya, may mga tao ya gusto ya to be one in nature. No, amo nagagagwa sila,
no? So kami we are so happy nga may indoor kag outdoor kita nga space for reflection, for prayer. So that is why nga they really complement each other, no? Kung kaisa may mga kita ko din nga mga estudyante nga nagapungko diri kag nagarosary, no? Kisa galibot ko diri. Kita ko I'm happy nga may mga young people kita nga nagakadto diri, nga nagapangamuyo, no? Gaisahanon, nga pamalandong, no? Kung kaisa ga palapit gani ko na sa ila. There was I think 2 weeks ago, naga-rosary ko dira, manugsulod ko di, galing kay nakita ko siya nga nagapungko, siling ko, basi kilangnan mo pare ha. Istorya ka lang sa ako na hindi gid magkauya. Siguro hindi niya ko kilala nga ano mo, nga ako si Father Nitodel ha. Kung kilangnan mo nga may istorya, no? Kay we really need to reach out to our young people now, no? These are very vulnerable members of our society, no? Kag some of them are wounded, no? Coming from dysfunctional families, no? So that's why nga, pero ako happy ko kung makita ko nga di sa sulod simbahan may mga young people nga nagasimba, nagapangamuyo. After class nagakadto sila kag diri man kag subot nga nun nagadako ang bulig sining sining sacred space para sa pagpatubo sang pagtuo sa mga tao kag parishioners diri. Okay. How have the Mangkasanos responded since the grotto was established? And have you heard any particular testimonies of peace or answered prayer? Honestly, not all Catholics in La Carlota knew or know about this place, no? That's why kakakibot sila kung magsiling ko, gusto nyo may grotto kita dito ha? Kadto ka mo to nanibag-o sila. So hindi tanan kabalo sini, no? Kay siyempre ang ilan na nabalaan ang sulod lang sang simbahan, no? They did not know that there's a place here. So that's why nga lipay sila makita ini nga place kag nga diri man sila magpa-picture, no? Kag kanami man bisang ambience. Diri sa grotto wala pa ko ka bati experience of any answered prayers. Pero sa simbahan naton sa La Carlota kadamo na. Okay. Kaya damo ko na batian na mga coming from the stories of people naga-approach sa akon kisa gapasalamat, Father, thank you gid kay isa sa mga kay kada misa namon ni every Sunday nagasindi sila kandila gina-offer na nila, no, sa image sang aton mahal nga Eloy. So iban sila gapasalamat kati pangamuyo sila with that candle, ginaupod nila pangamuyo nila. So kadamo gahambal nga may mga answered prayer sila sa pag-ayo sa balatian, no? May mga nabatian kung itungod sa ilang pangamuyo na wala madayon ng mga operasyon, things like that, no? So para sa akon daw milagro ina, no? May iban yang nag-uliay, magulutod, pamilya, nag-reconcile. So there are many instances na sa sulod ya simbahan ang ila experience of sa grasya sang Ginoo nga gipamatian ang ilang mga pangamuyo. Pero diri sa grotto daw wala pa ko. Ako may experience ko daw ka peaceful ang experience. Kisa kung damo ka bala ginapaminsar ka very stressful ang imong nga kiti kadamo ka man may ginaplano, may ginaobra. So ini daw amo na ang diri maka-find peace gid ko di kag peace of mind diri kay tungod sang nami nga ambience kag lain gid man kung nagapangamuyo ka, no, kag ginaubdan mo pangamuyo, no, the more nga ang imong spiritual growth bala naga-enhance pa gid, no. Sige. In a fast-paced world, why is it important for a parish to have a
physical outdoor space like this for the faithful? Yes, we really need a space like this because we need to have more time to be with God, to be in silence, to communicate with God, no? Ah, ang nagadala balatian sa aton mga stress naton sa kabuhi, problema, pagtilaw, ti kun dira kita ga focus ang kaisa ti bisan ang aton mga desisyon everyday gakaapektuhan gid no para sa aton mga pinalangga sa aton panimalay. And that is why nga ini nga lugar, ini nga grotto, ining garden, Our Lady's Garden, nga nagahatag man sang venue para sa aton. Let us anay go out from our comfort zones and be who you are before God. No, kay dako ginap siling ko kay Tita Agnes, ko dako ginang pasalamat ko sa imo kay nga gin-revive mo ning ang grotto naton. Kay dako gid na makabulig sini sa aton no. Kay you don't know nga may mga tao kung kaisa nga they really want to escape from the reality anay just to find their own soul no imo nga soul searching toward the meaning sa imo nga ano ti mahimo mo na kun ara ka sa tawhay, wala may nagadisturbo sa imo nga malino nga lugar no kag maka-concentrate, maka-focus ka sa imo kaugalingon. So para sa akon kadako gini nga bulig ining grotto para sa isa ka tawo nga naga-search kapin pa kon that's why nga ang akon mga parishioners, especially ang akon nga mga workers dire, mga parish workers, gina-encourage ko sila nga kadto dire. Siling ko visit kamo dire. Kag bisan rosary kamo kada adlaw o kung makapungko lang kamo da, no? Kag makabulig gini dako sa inyo nga lugar. So pasalamat kita nga may-ari kita, iba nga parokya wala ni grotto mo. Yeah. So take the opportunity, take time nga usually ang mga parishioners naton masimba, after simba balik naman sila dayon sa ilang normal nga lubrahon kag pangabuhi. O sako-sako na wala na tsimpo asa magabi kapoy ka na. Amo na gina-encourage ko na kisa magmisa ko nga find time kung kaisa wala kamo time sa sulod balay mga muyo. Kung ari may lugar ta dire pangamuyo. Wala gid sang imposible kung ikaw mismo take an effort pangitaon gid ang Dios sa imo kabuhi kag maghiusa sa iya, magpangamuyo, magpamalandong kay amo nang nagahatag strength sa aton. Of course, ang Eucharist, ang misa, gahatag grasya, kabakod, pero kung sa adlaw-adlaw nga tanan, kinahanglan man naton moments of silence. Kaya ang silence, what keeps us going, agod nga husto ang aton desisyon sa kabuhi. Kag tadlong aton nga paminsaron sa paghimo sang maayo sa aton isig katawo. What role does the grotto play in the upcoming liturgical celebrations or feast days of the parish? We have already celebrated our 155th patronal fiesta. Kag this grotto has really because this is part of the history of the church, no? Ining grotto. Hindi na siya separate kundi nga part siya integral na siya sa kabuhi sang simbahan. So butsilingon nga bisan pa nga ang devotion nato diri is Our Lady of Lourdes, proti the same ang gyapon si Mama Mary gyapon ang atong ginatagan devotion. And we know si Mama Mary as Our Lady of Peace, no, sa kabuhi sang mangkasanon diri sa La Carlota kadako gid sang nabulig niya, no. That's why nga compose ko sang kanta, Nuestra Señora de la Paz, dedicated sa aton mahal nga Iloy. Kag
ti siling ko, she is really our patroness, patrona sang siyudad sang La Carlota. So we cannot speak about the city of La Carlota without Mary. So Mary is part and parcel of who we are as Mangkasanon because she has been with us for many years. She has been praying for us, interceding for us, agud mangin malapit pagit kita sa Ginoo. So hindi madula ining groto sa kabuhi sang aton simbahan, no? Nagapadayon ini and hopefully kabay pang nangin kabahin man sang kabuhi sang mga parishioners naton ining groto. On a personal level, Father, when you spend time at the grotto here in the garden, what is the one message you feel it conveys to you? Message, siguro kay personally kung ari ko diri daw I'm in communion with God, no? That's para sa akon nga ko gabi daw ko kisa kung ara ka when I was assigned in the city kag wala man sa mga amuning place pala. Although we have adoration chapel. Pero kung makita mo nga you are one with nature, you feel that you are closer to God, no? Closer to God. Because everything has been created by God, no? Iyan niya sang Diyos. And you can feel the love of God kung you are one with nature. That is why nga appreciate ko gid nga si Ma'am Agnes, Tita Agnes Cuenca, nami gid siya sa mga tanom na dadto bala. Kag may mga nami ni siya nga manog ano ni nga nagatipan sang landscaping. Mga nami nga mag-atipan. So para sa akon personally daw kay sa kabuhi sang pare, no, wala naman sa makahatag sang dako nga kalipay sa imo kundi ang imo gid relasyon sa Ginoo. After all kami nga mga pare, we come and go. No, diri sa parokya. Then after naman after pila ka years, may mabulos naman bag-o nga pare, no? Pero tani ang madason ng mga pare, encourage naman ang parishioners nga magkadto diri. So personally nagatubo ang akon nga panimuot, ang akong ka-inspire pagid ako sa akong bokasyon. Kung ako magpangamuyo dire, kag damo kong tawo ma-reach out by praying the rosary, no? Kay this is one way I can reach out to many people, to families. I could pray for them, no? Kung kaysa hindi ko na kay may ari man kami ding na program, pastoral program kami ni Father John Ray, ako nga parochial vicar, naga-home visit kami, no? Okay. So gapangamuyo kami sa mga families, ga-blessing kami sa mga balay, gahatag kami sa mga image sang aton Our Lady of Peace. So that's one way nga ma-reach out namon sa tao. But aside from that, hindi mo man tanan ma-reach out. So that's why praying the rosary is one way to communicate with them. To pray for them sa inyo, especially those who are working in the government, those who are working sa hospital, no? So gapangamuyo gid kami para sa inyo. So amo lang nang amon way of also sacrificing our time just to pray and to reach out to people, no? Because we believe in the power of prayer, no? Makatandog na iya sang kabuhi sang tao. Yeah, correct. For someone who may be struggling or seeking peace, what invitation would you extend to them regarding a visit to this garden? Yeah, I'm inviting them, no? If they want to seek peace of mind and peace of heart, no? Kadto sila diri sa aton nga Our Lady's Garden, diri sa grotto. Especially nowadays, ang number one gid nga priority naton is mental health, no? Kag amo gina kami sa simbahan because we have a lot of young people nga naga-involved sa activities ng simbahan. That's why as much as possible we try to give them formation. Kay ini nga place ginahatag ini nga wala man di no, they can come here
freely anytime, Mm. no? Bisita sila dire kag magpangamuyo, magpamalandong. So just to find peace sa ila ka buhi kag tingod kag amo na nga pasalamat gid ko sa imo Chard kay ginataga mo anytime nga maka-interview ka sa akon kag i-promote man ining ato Yes. nga grotto, no. I'm so happy and blessed nga with your instrumento ka man sang Ginoo para dire, no, kag damo pa ta mabuligan nga tao. So kabay pang they will makita nila ini nga lugar, no, kag makakadto sila dire, makapangamuyo, and I'm sure gid ko nga they will find inner peace, no, kag hopefully healing, no, healing of body and soul kung sila ga communicate sa Ginoo. So amo nang akon nga prayer, amo nang akon pangabay kag kabay pang ma-promote naton ini nga grotto. Salamat gid. Okay. Now, as we finish our conversation here, Father, the sun is shading or shaded. No? And you can truly feel the stillness that you described. Father, Thank you. while I'm talking to you, it's like having a communion, actually. I really felt the depth and the conviction that you're telling about what this garden is really all about. And for that, I'm so privileged. Thank you very much. Thank you, Richard.